Isang mapayapang hapon, Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa loob ng mahigit 2 dekada, ang Cinemalaya Philippine Independent Film Festival ay naging tahanan ng mga kwentong matapang, malikhain, at tunay na sumasalamin sa karanasang Pilipino. Now in its 22nd year, Cinemalaya continues to prove that there is space and an audience for these stories. Ang mga kwentong hindi laging nabibigyan ng pagkakataon sa mainstream cinema, pero may kakayahang magbigay ng bagong pananaw, maghamon ng mas malalim na pag-iisip at magbukas ng mga mahalagang usapan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Higit pa sa isang film festival, ang Cinemalaya ay isang plataporma na tumutulong sa ating mga independent filmmakers na maisakatuparan ang kani-kanilang dream projects at tumutulong na mapalawak din ang interes sa independent cinema kung saan ay may maraming mga kwentong mahalagang marinig at makita. Kaya't huwag kayong aalis sa hapong ito, samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang ilan sa mga filmmakers na nakapasok bilang finalists sa darating na Cinemalaya Philippine Independent Film Festival 2026. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at sa unang bahagi ng ating programa, kasama natin ang 2 filmmakers na nakapasok bilang finalists sa full-length category ng Cinemalaya 2026, sina Dustin Celestino at JL Burgos. Magandang hapon sa inyo, Dustin and JL. Magandang hapon. Welcome to Art to Art. Salamat po. First time ba ninyo sa aming programa? Yes, first. Oh, wow, pero hindi ninyo first time sa Cinemalaya, Yes. right? Okay, so congratulations sa darating na pagbubukas ng Cinemalaya 2026 for being finalists sa full-length competition. Both of you have joined Cinemalaya before. Yeah. At bukod dyan ay marami na din kayong natanggap na recognition and other award-giving bodies. So, as independent filmmakers, bakit espesyal pa rin ang maipalabas ang pelikula ninyo sa Cinemalaya? Ako sa tingin ko po may mga bagay na binubukas na espasyo ang Cinemalaya sa mga storya. Isang halimbawa, pag-usapin ng karapatang pantao at mga iba pang mga karapatang pantaong nais italakay ng mga filmmakers. Kadalasan po hindi natin nakikita sa mainstream ang ganitong mga storya. Kaya nagpapasalamat kami sa Cinemalaya sa pagbubukas ng platform nila para sa amin nila, Dustin. At yung iba pang filmmakers na kasali, na ipahayag namin yung mga nais naming ipahayag hindi dahil nais namin gawin, kung hindi, kinakailangan po siyang gawin. Okay. Dustin, ikaw naman, is that
your, ganun din? Kasi po, may mga tema ng pelikula namin, lalo na kami ni JL, medyo political. And syempre, pag political ang tema, natatakot yung ibang platforms or yung ibang mga lugar na ipalabas itong mga pelikula namin. Kaya ang nakakapagbigay sa amin ng mas malayang ekspresyon ay yung Cinemalaya talaga, which is why we're always so grateful to be part of it. Okay. So this brings me to, can you give us a brief overview of your film Animal? Okay, ang Animal po magsisimula siya sa anak ng mayor na si Lily, na pupunta sana sa bahay ng governor para manghingi ng co-sponsorship sa isang medical mission na i-stay ang mga cats and dogs sa isang nearby animal shelter. However, when she gets to the governor's house, makukunan niya ang governor na may ginagawang bad dun sa dog. And then, she comes home with a video. Tapos yun yung magsisimula ng kumbaga chaos sa bahay nila because the dad wants to get rid of the video, the mom wants to weaponize it, and she wants to rescue the dog. So magkaka-conflict sa bahay because of the video. I see. So ano ang pwedeng asahan ng audience sa Animal? At ano ang gusto mong mauwing reflection nila? Ang reflection po na gusto ko mauwi nila is mas lalong kilalanin yung mga namumuno sa atin. Kasi merong gap sa pagitan ng naipapakita sa atin at dun sa totoong mga kulay ng ating mga politiko, no? So, siguro mas masusing pagsusuri doon sa mga binoboto natin at sa pinagkakatiwalaan natin ng kinabukasan ng bayan. Okay. So JL, ikaw naman, Ganggang? Yes, Ganggang. Nabasa namin na ang Ganggang ay gumagamit ng kwento ng kabataan at pagkakaibigan para pasukin ang isang mas malawak na realidad. Ang Ganggang, ang term po na yun ay mula sa Bulacan. Ang ibig sabihin po ng spider. So, tungkol to sa mga gagambang pinanglalaban ng mga bata. Nung bata po ako, ganun yung ginagawa ko. Naglalaban kami ng mga gagamba. So, ito po ay tungkol sa tatlong magkakaibigan. Isang anak ng mahirap na magsasaka. Isang anak ng desaparecido, disappeared. My brother is also a victim of enforced disappearance, by the way. His name is Jonas Burgos. And dun sa pangatlong bata po na ay anak naman ng sundalo. Ito pong tatlong magkakaibigan na ito ay naging magkakaibigan at ang kanilang objective, makahanap ng ganggang or gagamba versus the school bullies gagamba. Along the journey, while they're looking for a fighting spider, they will see different kinds of webs that's happening in the society, in their barrio. So, malawak po na usapin ang tatalakayin dito, hindi lamang dun sa tungkol sa tatlong bata, kung hindi kung ano ang nangyayari sa kanilang baryo. Wow! So paano mo nahanap yung balanse, tamang balanse sa pagitan ng isang coming-of-age story at yung, syempre, yung mas malalalim na tanong? Pagbata po tayo, ang iniisip lamang natin kadalasan ay laro, saya. That's the what we want to do when we were a child. But kahit ganun lang po ang iniisip natin, kung ano man lang nangyayari sa ating paligid, binibit-bit natin yun hanggat pagtanda. So, ayun talaga yung naiisip ko ng time na yun, ginagawa ang storyang to. Kung ano po ako ngayon at kung ano nangyayari sa aking paligid, ay bit-bit ko, ay ang pagiging pagkatao ko. So, ganun ko po siya minerge yung dalawang bagay na yun. Okay. And as both writers and directors, kapag gumagawa kayo ng pelikula, ano ang mas nauuna? Ang mga karakter, ang kwento, o ang mensaheng gusto ninyong iparating? So take us through your creative process. Sa akin po nauuna yung characters because I work very closely with my actors. In fact, many of my writings, sinusulat pa lang, meron na akong actor in mind to be playing it. So handpicked na sila, pre-selected na sa writing process pa lang. Kasi also the type of cinema that I create relies a lot on a particular vision of how cinema should be done, na feeling ko kasi temporal medium siya, na yung oras yung kinukuha natin. Hindi lang siya visual, it's also art through time. And one of my favorite to capture is the facial expression. Yung pagbabago ng facial expressions natin pag may tumatawid na emotional state, ito po yung para sa akin main craft ng
pelikula. I see. Okay. Ako po, Sa'yo, Jel? sa akin ay konsepto ng, nagsimula talaga siya sa konsepto ng paglalaro ng gagamba. Ayun talaga yung ano ko. From the very start nung sinulat ko siya, by the way, 2019. So, ang tagal ng proseso. Tapos Bago pa winworkshop din magpandemya, namin. no? Bago pa magpandemya. Tapos, ayun nga po, yung konsepto ng paglalaban ng gagamba at kung ano nangyayari syempre sa lipunan. So, doon talaga nagsimula. Okay. And what are the challenges naman faced by independent filmmakers in the Philippines sa panahong ito? I mean, pareho pa din ba ng nakaraang dekada na kadalasan ay budget? Yes. Yes. Ganun pa rin? Yes, ganun pa rin. But aside from that, may mga topics po na na ayaw ipalabas, katulad po ng nangyari sa amin sa kaso ng 2024 Sinimalaya namin. We were given an X rating. We appealed it. We were given an R16 eventually. Pero may ganun po mga instances na ayaw ipalabas ang mga pelikula kasi dahil sa mga topic na kanyang nais itackle. So, ayun po yung kadalasang problema ng mga independent filmmakers sa atin. Kaya thankful kami sa Sinimalaya na binubukas nga po yung kanilang platform sa katulad namin nila Dusty. So wait, so Sinimalaya meron ding rating? Or walang rating, di ba, sa Sinimalaya? Meron po. Meron pa meron rin? rating pero self-rated siya. Self-rated. Pero I after see. we go out of the Cinemalaya, okay, we went to the pag-commercial na Yun na po. showing Yes, ma'am. ng pelikula. Yes, ma'am. I see. Okay. And meron bang like improvements from the years before sa ngayong Sinimalaya? Yung sa paniniwala ko po, what enables the parity these days is the amount of tools that's available to us. Kagaya sa amin, ang ginamit namin para makatipid sa equipment, para makapag-focus ng budget mas sa tao, babayaran sila ng mas maaga, is we opted to use the cellular phone. We shot on the iPhone 17 Pro Max instead of the conventional cinema cameras in order to first to save on the budget and also to allow us the mobility to move around. Kasi minsan masikip yung spaces, tsaka para rin mas mabilis kami makapag-setup, magaan yung equipment. So that would allow for shorter time on set, kaya nakakatipid kami ng oras. And of course, pag nakatipid ng oras, makakatipid din ng pera. First time yata po yun na sa cinema ay ginamit ang isang telepono para sa Pilipinas. I'm not sure. Sinimalaya. Sinimalaya, no? First time na may isang Feature full-length full-length. film na shot entirely on an iPhone. Wow. I can't verify that. Pero I think that could be true. I see. Okay. So talagang nakakatulong talaga ang teknolohiya, no? Oo. Pati rin po yung sa how we promote our films kasi meron ng social media, meron ng may mga platforms na pwede rin kaming mag-promote. Totoo. Although ngayon meron na ring AI. Meron na rin AI. So medyo well, anyway, that's another story altogether. So this year, ang tema ng Sinimalaya ay Real Reflections, defined as an inward journey through intimate, thought-provoking films that reflect the depth and complexity of the Filipino experience. So how timely is this theme in the age of AI and instant gratification, where there seems to be no room for appreciating deep and more complex experiences? Sige, ako na muna. Siguro, ang nagustuhan ko dun sa tema is, it's very timely kasi oras na talagang mag-reflect ang mga Pilipino. Tayo na kung bakit ba na nagkakaganito, nangyayari yung corruption, yung nangyayari yung mga kaguluhan na to, na why is it always allowed to repeat itself? It just appears throughout our history in different variations, paulit-ulit na yung mga nangyayari. And to some degree, nakakalungkot din na yung mga pelikulang ginawa namin noon na dapat sana ay hindi na relevant ngayon, ay relevant pa rin. So hanggat nandun yun, trabaho namin bilang filmmakers na ipakita ang totoong reflection natin. Kasi madaling mag-idealize na we are a good country, we are a good nation, but someone has to show us the warts and scars of what that means. Yung warts and scars na
na-earn natin because of our behavior din and because of, corruption na kailangan may magpakita ng reflection na yun sa atin. Nice. Karamihan po ng mga pelikulang ginagawa ko, kung hindi lahat, ay tungkol sa human rights situation ng Pilipinas. Madalas ko pong sinasabi na sana hindi na kailangan gumawa ng ganitong klaseng pelikula. Pero wala pa po tayo doon. Totoo. Well, maraming salamat, Dustin, JL, sa pagdala Thank you, niyo sa aming salamat po sa programa. And of course, congratulations again on being finalist sa Cinemalaya 2026. And good luck. Thank you. Thank you, ma'am. Salamat po. Marami pa po tayong pag-uusapan kasamang ilan sa mga filmmakers ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival 2026. Magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa Sining Biswal, isasagawa ng illustrator at visual artist na si Ja Amores ang kanyang kauna-unahang solo exhibition mula August hanggang September 27 sa Indigo Gallery ng Bencab Museum. Pinamagatang Girls, 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 ito ay nagtatampok sa mga obrang batay sa mga karanasan sa buhay ni Amores at sa kanyang artistic journey. Ang Bencab Museum ay matatagpuan sa Kilometer 6 Asini Road, Tadyangan, Tuba, Benguet. Sa pelikula, ang Enjoy Your Stay ni na Dominic Loescher at Honey Alipio ang magsisilbing opening film ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. Mapapanood ito sa August 6, 7:30 p.m. sa Red Carpet Cinemas 1 and 2, Shangri-La Plaza, Mandaluyong City. Kwento ito ng Filipinang si Luz na ilang taon nang nagtatrabaho bilang undocumented cleaner sa Switzerland. Samantalang Filipiniana ni Rafael Manuel, ang closing film ng Cinemalaya, ay mapapanood sa August 16, 8:30 p.m. sa pareho ring mga sinehan. Kwento naman ito ni Isabel, teenage employee sa isang exclusive country club na maaakit sa pangulo nitong si Dr. Palangka. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa website na www.culturalcenter.gov.ph o kaya sa www.cinemalaya.org. Sa sayaw, inihahandog ng Ballet Manila ang classical masterpiece na La Bayadere sa August 14, 15 at 16 sa Aliw Theater, Pasay City. Tampok ang nagbabalik ng Mariinsky Ballet principal dancers na sina Renata Shakirova at Kimin Kim sa kwentong pag-ibig ng temple dancer na si Nikia at ang mandirigmang si Solor. Mapapanood ito sa August 14, 8 p.m. at sa August 15 at 16, 5 p.m. Samantala magkakaroon naman ng isang benefit show ng La Bayadere sa August 15, 1 p.m. kung saan mapapanood sina Abigail Olivero bilang Nikia, Noah Esplana bilang Solor at Shamira Drapete bilang Gamzati. Ang ticket ay mabibili sa www.ticketworld.com.ph. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at ngayon naman ay makakasama natin ang mga kinatawan ng dalawang pelikula na nakapasok sa short film category ng Cinemalaya 2026. Filmmakers Joseph Vitali and May Chan Lee and producer Kat Hernandez. Welcome at magandang hapon. May, Joseph, and Kat, welcome to Art and congratulations.
for making it into Cinemalaya 2026 as finalist sa short film competition. Actually, ang unang tanong ko, how short is a short film? It's around less than 20 minutes. Less than 20 minutes long. Okay. Sa tingin ba ninyo, mas may advantage ang making a short film kesa sa feature film sa pagkukwento? Anybody can answer. Joseph? Pwede ka muna muna. So, actually, very timely po ang shorts ngayon. Kasi very short na po ang attention span din ng mga manonood natin. Hindi lang po mga bata ko, hindi lahat po. And yun po yung challenge din ng mga filmmakers when it comes to short form. Na kailangan start pa lang, kumbaga na-hook mo na siya. So, it's very exciting to make and there's really an appeal to it. Okay. And I guess pag shorter ang film, does that also mean shorter ang process ng pag-film? You know, to create the film? It takes a shorter time? Sa akin naman po, ang naging advantage ng short form na film ay mas maliit yung budget. And yun nga, gaya ng sinabi niyo po, mas mabilis yung proseso ng paggawa. Yung sa film ko po, parang 20K lang nagastos ko sa pag-produce nun. Oh, wow. Okay. So talagang mas affordable, no? Oo. Parang okay. yun po yung number one advantage na naramdaman ko. Or like, Actually, kanina nga nung kausap ko si Dustin at saka si JL, yun ang una nilang sinabi, no? Usually budget ang problema, no? So, if a shorter film means also mas affordable, then that's really an advantage, no? Yes. Okay. So may ipakilala mo naman sa amin yung para-paraan. Ano ang naging inspirasyon mo sa paggawa ng pelikulang ito? At anong gusto mong makita o maramdaman ng audience pagkatapos nilang mapanood? So, ang para-paraan or finding a way through is a story about a wheelchair user. So, actually, ito po, katabi ko po ang Ang star ng para-paraan. Si Dr. Katrina Hernandez. So, it revolves around the wheelchair user who navigates life and goes through all the barriers. So, ang plot po talaga nito ay not to overcome the disability, but rather to live with a disability in a world where accessibility and inclusion is not prioritized. So, galing po talaga ang aming inspirasyon sa content creation namin. So, Kat and I run an online platform called Kat Out of the Box, wherein we create stories using lived experiences in order to advocate for more representation in media for persons with disability. Okay. So, Kat, bakit ka pumayag na maging sentro ng pelikula ang buhay mo? Well, of course, kasi nung bata ako, growing up, I was born with my disability po eh. So, I had the stigma na, I guess, which was also formed dahil sa available na media and representation for persons with disability. So, lagi parang pinaportray na either kinakawawa, pity. So, parang kahit ako nung bata ako, natatakot din ako na ma-associate with the disabled community. Ngayon lang po talaga ako na nag-reach out and parang I want to, kumbaga parang siyang isang rebellion against the outdated narratives that I was fed when I was younger. So I just want to be part of that kasi gusto ko din talaga mag-advocate. Kasi one of the things din na sobrang nawawala is yung potential. Kasi hindi nakikita yung potential ng mga persons with disabilities. Yung unang nakikita lang is a disability. Yeah. So I just wanted to show na parang, okay, pwedeng mamuhay ng full life ang persons with disabilities. Yes, okay. And with more awareness on people with disabilities now, have you seen or felt any difference in your encounters with society? Of course, may improvement. I mean, like, for the longest time, people thought that disability kasi was something parang curse from God or a cure that needs to be healed para, a disease that needs to be healed para lang
makapasok sa society. Pero ngayon, now we're trying to move away from that. Kaya medyo na sentro ng para-paraan, which is what the actual cause of disability is, which is actually the surroundings, the infrastructure. Doon talaga yung parang nakakalimit sa mga taong may kapansanan. Hindi actually the disability itself. It's the structure Yes. of society, no? Oh, okay. Yeah. Agree. Okay, Joseph, ikaw naman, it's kung paano kakalas for you, your short film. Nakatuon ng kwento sa isang karanasang tila ordinaryo pero napakalalim. Ano ang nagudyok sa'yo na ikwento ang ganitong aspeto ng buhay sa isang maikling pelikula? Nagsimula talaga siya sa kagustuhan ko lang na mag-celebrate ng New Year na hindi kasama yung family ko. Tapos nagpanggap lang ako na may concept ako about siya sa... May docu-concept ako na sasamahan ko yung subject, mag-New Year at mag-Pasko para di ko lang kasama yung family ko. Tapos yun, nagkatotoo. Nakahanap ako ng subject. Nagkaroon ng funding eventually. Tapos ayun, history na lang po lahat. Tapos ayun, yun yung nag-joke sa akin na ikwento yun. Tapos ayun, nagawa yung pelikula. Sorry, nasagot ko ba? Okay lang, nasasagot mo naman. So, can you tell us naman about anong ang gusto mong makuha ng audience after mapanood nila yung film mo? Ang sana maramdaman ng audience after panoorin ay lahat ng kwento ay worth telling. Kasi yung naging sentro ng pelikula ay mundane lang eh. Mundane na buhay ng subject ko, ng sherbet vendor. Yun, Kwento mo na sa amin. Very vague ka kasi eh. Yung subject ko, kasi ganito yung nangyari. Ikwento mo na sa amin yung short film. Yung film is about Chris Brown. Isa siyang TikTok famous. Okay. Pero nung nakilala ko siya, hindi pa siya kilala sa TikTok. Sinamahan ko lang siya buong December. Nag-bonding kami. Sabay kami nag-Pasko, nag-New Year. Tapos, ayun, sinamahan ko lang siya magbenta. Yung simpleng idea of pagbebenta, sinamahan ko siya. And from there, during editing, siguro nabuo na yung pelikula doon. Doon siya nabuo eh. Buong production, parang bonding lang siya eh. Tapos, yun, sana maramdaman ng mga audience pag pinanood nila na, lahat ng kwento ay worth telling. Kailangan mo lang tignan sa kung paano dapat siya tignan. Like, okay. Totoo. Actually, in your entries, pareho ninyong binibigyang pansin ang mga bagay at mga tao na madalas na hindi pinapansin sa pang-araw-araw na buhay. Bilang filmmakers, paano ninyo hinihikayat ang audience na tignan ng mas malalalim at mas may pag-unawa ang mga ordinaryong karanasan tulad nito? Ako bilang filmmaker, hindi ko tinignan yung subject ko as subject. Tinignan ko siya as human being. And from there, parang mas naunawaan ko yung kondisyon niya. From there, mas naunawaan ko yung struggle niya, yung bubog niya. Tapos, siguro, yun nga, gaya na sinabi ko, nagsimula siya sa bonding lang. Gusto ko lang umalis ng bahay. Okay. Tapos, nung yun, dahil hindi ko siya... Nanonood ba yung mga magulang mo ngayon? Sana hindi makita ng gusto ko lang humingi ng allowance talaga. Hindi penging Hindi, pero joking aside po, yun, hindi ko siya tinignan na subject. Tinignan ko siya as parang kapatid ko na rin. Tapos yun, from there, mas natahi ko ng maayos yung pelikula. Mas naintindihan ko siya. Hindi ko siya tinignan as director ako, subject kita. Parehas tayong tao. Parang ganun. Okay. May ikaw naman. So for para-paraan po, it's actually our attempt to show a different narrative nga po. Kasi kung mapapansin ninyo sa portrayal in media ng mga persons with disability, dalawa lang naman po yan. Either nakikita yung kahinaan or yung nag-give up na siya dun sa kanyang disability or yung superhero na talagang in-overcome niya yung kanyang disability.
But we wanted to show yung mga taong nasa gitna, yung mga ordinaryong Filipinos with disability, and kung paano lang sila mabuhay and what that could look like. So we really want to show that disability is relatable, disability is human, and disability is just part of human life. Okay. It's part of diversity. Totoo. Para sa mga unang beses na palang pupunta sa Cinemalaya at manonood sa Cinemalaya, ano ang gusto niyong sabihin sa kanila? Bakit magandang pagkakataon ito para suportahan ng independent Filipino films at tuklasin ng mga bagong boses sa ating cinema? Ayan sila, nakikinig sila sa inyo ngayon. So, anong sasabihin niyo sa kanila, sa audience ninyo? Muna ka na. Manood kayo sa August 6. Punta kayo sa Cinemalaya, manood kayo sa August 6. Okay. Ako pa personally, I think I grew up with Cinemalaya kasi yung panahon ko, wala naman po talagang sources, wala kaming Netflix or any streaming platforms. At talagang kung gusto mo makakita ng mga kakaibang kwento about social issues at ng lipunan, pupunta ka talaga sa Cinemalaya. So, napakaswerte nyo, and I really hope that if you want to listen to different narratives, if you want to reflect on the society and just feel, go to Cinemalaya. Kasi ang dami nyo pong matututunan. And tandaan nyo po na hindi lahat ng pelikula dito is available on streaming platforms. Kumbaga, this might be your first and only chance to watch it. So, please try your best to watch it. Okay. Ako naman. Joseph, ikaw naman, ano sasabihin mo sa mga manonood? Ini-invite ko kayong manood ng Cinemalaya kasi, yun, gaya ng sinabi niya na andito yung mga kwentong hindi madalas napapakinggan. Yung mga kwentong nasa gilid lang lagi. Dito siya nakikwento. Tapos, bukod doon, syempre, nandun yung subject ko, si Chris Brown. Nanood kayo. May libreng sherbet kapag nanood. Yun yan. Maraming salamat sa pagdalaw ninyo sa aming programa, Joseph, May, Kat, and of course, kanina nakasama natin sa show sina Dustin Celestino at JL Burgos. Mga kaibigan, sama-sama po nating suportahan ang Cinemalaya Philippine Independent Film Festival na gaganapin sa darating na August 6 to 18. Mapapanood ang mga kalahok na pelikula sa mga CCP at Red Carpet Cinemas at the Shangri-La Plaza, Gateway Cineplex, and Ayala Malls Cinemas. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Makuhay Lizalde, nagpupugay sa artistang Pilipino.